Hey, palakpakan po natin ang ating pong Panginoon sa umaga pong ito. Ayan. So, sa inyo pong mga tahanan, palakpakan niyo po si Lord. And happy 117th anniversary sa buong kapatiran po ng Liliw Church of Christ. Ayan, at napakabuti po ng Panginoon po sa ating buhay. Ano po, kung babalikan ko po, yung mga panahon na yon, yung nakita niyo po mga presentation dito before pandemic o year 2018, that was our provincial convention. And nakita po natin kung gaano talaga kabuti ang Diyos sa ating pong mga buhay. And right now, He is still great in our lives sa buong kapatiran po ng Liliw Church of Christ. At alam po ninyo, napaka precious ng araw po na ito dahil kung inyo po matatandaan last year, kanina nga nag-uusap kami dito, yung mga pastor na kasama ko ngayon, inaalala ko kung ano yung celebration natin last year. Kumbaga, parang last year kasi kasagsagan ng kasagsagan ng COVID-19. At parang wala tayong ganitong special na fellowship o na worship, na celebration doon sa ating church anniversary. But this day, today, we are so grateful dahil binigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon sa umagang ito to celebrate. No, kahit kayo po ay nandyan sa mga inyong mga tahanan, kahit tayo po ay hindi magkakasama physically, we know na kayo po ay kaisa po namin na nagsa-celebrate together with the Lord. Dahil this past few years na witness natin kung gaano kabuti ang Diyos sa ating pong mga buhay. Kaya ngayon, ang ganda ng tema natin no? Keeping the light in the dark, beyond darkness. Beyond the darkness. And that is the role of the church. Pero bago natin makita ito, doon sa pag-uusapan natin this morning, tayo po ay sama-samang manalangin. Let us all pray. Panginoon, marami pong salamat sa umaga pong ito. Isang taon po ulit na pinatunayan mo sa buong Liliw Church of Christ kung gaano kakabuti sa amin pong mga buhay. You are truly our miracle worker. Our light in the darkness, Lord Jesus. Salamat po dahil kahit na napakaraming pinagdaanan ng bawat isa po sa amin, nanatili kang tapat sa aming pong buhay. Nanatili ang iyong biyaya, nanatili ang iyong pag-ibig sa aming pong mga buhay. So today, Lord, as we celebrate the 117th anniversary of this church, of your church, na itinayo mo po dito sa bayan ng Liliw, pinapanalangin po namin, Panginoon, na ang banal na Espiritu ang siyang maghari sa amin pong buhay po ngayon. Natingnan namin, Panginoon, kung ano po yung bagay na gusto mong ituro sa amin pong mga buhay. Kung ano po yung mga salita na gusto mong ipaalala po sa amin. Na maging sandigan ng amin pong mga buhay. Na ito po yung magawa namin sa amin pong mga buhay. Alisin mo po, Lord, ano man yung mga distractions sa amin pong mga paligid. At nawa, Panginoon, puspusin mo ng iyong karunungan ng bawat isa. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, magandang umaga and happy anniversary po sa bawat isa po sa atin. Alam po ninyo, kung akin pong babalikan yung mga panahon na ako po ay nag-celebrate ng anniversary ng Liliw Church of Christ, talagang pinatunayan ng Diyos kung gaano siya kabuti sa atin pong mga buhay. And I know right now, ganun din ang Diyos sa buhay po ninyo. Hindi lang sa buong church, even in your personal life, napakabuti ng Panginoon. So this morning, yung tema po natin, Sister Yes, pwede mo bang i-flash yung tema natin dito? Yung tema ng church anniversary natin. So gusto ko pong basahin sa inyo, gusto ko pong makita po natin kung ano po yung tatakbuhin ng message po natin this morning. Okay? So ito po ay hindi recorded, live po ito. Live po ako nagsasalita sa inyo ngayong umaga. So sige po, i-flash natin, tingnan natin. Ano ba itong tema natin? Dito sa ating church anniversary, Keeping the Light Beyond Darkness, the church as the source of the Lord's light and hope for His people. Nakita po ninyo? Sa tagal ng panahon, kailangan yung buhay pala talaga natin bilang church, bilang mga anak ng Diyos, nagliliwanag. Let us keep the light beyond darkness. And many times sa Scripture, sa Word of God, na binanggit ito. Many times sa salita ng Diyos na pinakita sa atin na dapat yung mga taong merong relationship kay Jesus, nagliliwanag yung buhay nila. Alam niyo po kung bakit bago tayo nag-come up sa ganitong tema, sa ganitong topic, siyempre na-realize natin yung mga experiences natin ngayon, past few years, o yung nagdaang taon na hanggang ngayon, meron pa rin pandemic,
tinitingnan natin, paano ba nagliwanag yung ating mga buhay sa buhay ng ibang tao? Paano ba nagliwanag ang church? So ngayon, yung title ng message natin this morning is The Church as the Source of the Lord's Light and Hope. Kaya makikita natin dito sa story ng John chapter 9 na ano ba yung gustong sabihin ni Jesus para sa ating lahat? Ano ba yung gustong sabihin ni Jesus para sa inyo pong mga buhay? Na nandyan ngayon sa inyong mga tahanan. Not even that tayo po ay nasa kanya-kanya mga tahanan, meron tayong mga personal na ginagawa sa buhay natin. We need to keep the light shining. We need to keep the light shining sa buhay po nating lahat. Kaya nga kung ating pong titingnan nito, ang ganda nito. Ang ganda ng tatakbuhin ng message natin this morning. Kasi meron tong general application as a church. Then at the same time, meron din application nito bilang individual na Kristiyano para sa buhay ng ibang taong wala kay Lord. Mamaya ipapakita po natin yan dito. Kung paano yung naging light. Alam niyo po kung inyo pong makikita, kung yung babalikan dati, last year, na ang church po ginamit ng Diyos to bring light. Hindi lang po sa bayan ng Liliw, kundi sa maraming buhay ng mga taong nakasama natin through this kind of ministry. So the church as the source of the Lord's light and the hope. Sabi po ni Jesus sa John chapter 8 verse 12, muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. At ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. Walang iba pong nagsabi. Walang ibang nag-declare na siya ang liwanag ng sanlibutan, walang iba kundi si Jesus. So kung merong dapat nagbibigay ng liwanag sa buhay natin ngayon, walang iba po yun kundi ang ating Panginoon. Kaya nga yung buhay natin na kay Jesus, kailangan may reflection. Well, sabi nga po ng scripture, definitely, walang iba pong pinagmumulan ng liwanag kundi si Jesus. Sabi niya, ako ang liwanag ng sanlibutan. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. So in short, Jesus is the light of the world. And without Him, there will be darkness. Nakita niyo po yung point ni Jesus? Without Jesus, there will be darkness. Kasi sabi niya, sabi ni Jesus, He is the light of the world. At kapag wala siya sa atin, hindi siya nabuhay dito, hindi siya nabuhay sa mundo, hindi niya binuwis yung buhay niya, hindi niya binigay yung buhay niya para sa atin, there will be darkness. Alam niyo po, madalas ko pong binabanggit ito. Ito pong salitang light, alam niyo po ang ibig sabihin niyan, it means hope. It means guidance sa buhay ng mga tao. Pansinin po ninyo kapag kayo po ay merong isang bagay na hinahanap. Tapos hahanapin niyo sa ilalim ng kama, sa kung saan-saan man, na hindi basta-basta makikita yung hinahanap nyo, you are looking for light. Ginagamit kayo ng ilaw, ng flashlight, para makita yung hinahanap nyo. And at the same time, kapag kayo po ay lumalakad sa isang madilim na lugar, you need some light to light your way, to guide your way. So that is the light. So Jesus is the light of the world, and without Him, there will be darkness. In connection to this, gusto ko pong balikan natin yung Old Testament. Ito pong part na ito, nung sinabi ni Jesus, ito sa John chapter 8, that He is the light of the world. Ang connection po nito sa Old Testament was when the Israelite was guided by the pillars of fire. Okay, change mic muna tayo. As I was saying, yan. Sabi ni Brother Paul, as I was saying, wag daw nagpe-pray siya, tapos na-distract. Lagi niya sinasabi kay Lord, as I was saying, Lord. Kagaya nga po nun, in connection to this, sa John chapter 8 hanggang John chapter 9, kasi isa pong day yun, isang araw na nangyari yun eh. Isang araw na nangyari yun. Nung si Jesus pumunta sa temple and He was teaching there and the people, yung mga Jews, yung mga Pharisees, teachers of the law was questioning Him. Ano ka ba? Sino ka ba? Bakit ganyan yung sinasabi mo sa amin? Up to the point na siya po ay babatuhin ng mga Hudyo at saka siya umalis sa temple kasi babatuhin siya eh.
Kasi ayaw nilang maniwala kay Jesus. And in connection to this, the Old Testament preference nito ay yung pagkakaroon ng guidance ng mga Israelites in the wilderness doon sa pillars of fire at night to light their way. Para mainitan sila, diba? Para mainitan sila kasi malamig sa disyerto. Tapos i-guide yung way nila habang naglalakbay sila in the wilderness. That is the representation of this. Nung sinabi ni Jesus na He is the light of the world. Ito po yan. Na nung una pa man, the Old Testament time, sa panahon ng mga Israelita, Jesus was guiding them sa kanilang wilderness journey. Si Jesus po yung nag-guide sa kanila. Si Jesus po yung umaalalay sa kanila. At hanggang sa mga oras na ito, in celebration po sa Feast of Lights, Feast of the Hanukkah, Feast of the Tabernacle, eto po yan. Kaya ito yung binabanggit ni Jesus, I am the light of the world. At kung sino man yung susunod sa akin will never walk in darkness. Kaya without Him, without Jesus, there will be darkness. At syempre, ayaw nating lumakad sa darkness. But this story, in connection to our topic today, the church as the light, as the source of the Lord's light and hope. Ito po yung pag-uusapan natin ngayon sa John chapter 9. Hindi ko po kinuha yung buong John chapter 9. Kinuha ko lang po yung John chapter 9, verse 1 hanggang verse 7. Na gusto ko pong pag-usapan natin ngayon. Ito po yung binasa sa atin kanina na kung paano nakakita ulit yung bulag. Yung bulag na nakita ni Jesus habang naglalakad siya. Sa paglalakad niya, may nakita siyang bulag. So tingnan po natin. And maybe this story ay familiar na din sa atin. Ito po yung story na si Jesus po ay dumura sa lupa, gumawa ng putik, at pinahid sa mata ng bulag. At sabi ni Jesus to sa bulag, pumunta ka sa Siloam, sa Siloe, magilamos ka doon. And then right after ng kanyang pag-ilamos, nakakita itong bulag. Miracle na pinakita ni Jesus, representing that He gives light to all the people. Sa lahat ng tao makaka-encounter kay Jesus, sa lahat ng taong kikilala kay Jesus, sa lahat ng taong tatanggap kay Jesus, magkakaroon ng liwanag. Sa lahat ng taong lalapit kay Lord Jesus, magkakaroon ng liwanag sa buhay. But our concern here is kung paano ba natin pinakita that the Church of Christ, dito po sa dako ng liliw ay naging ilaw sa maraming tao. Ang buong iglesia ng Liliw Church of Christ ay naging liwanag, naging pag-asa sa buhay ng maraming tao na nabulag ng sitwasyon, nabulag ng problema, nabulag ng pandemic, nabulag ng korupsyon. Jesus gives us light at ginamit niya yung church. So tingnan po natin. Number 1 na gusto ko pong tingnan natin dito, what's the condition of the blind man? The blind man's condition. In verse 1 to verse 5. Na gusto ko pong maintindihan natin ito. Na maybe tayo po ngayon ay nasa ganitong kondisyon na hindi natin napapansin, hindi natin namamalayan. Na tayo pala mismo ay nasa ganitong kondisyon. So basahin po natin. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking bulag mula pa nang ipinanganak. Ang bigat nito. Simula nung ipinanganak itong lalaki, he was born blind. All his life, wala siyang nakikita kundi kadiliman. O sabi pa dito, tinanong siya ng kanyang mga alagad, Rabay, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang? Alam niyo po bakit nila ito sinabi? Mamaya, didiscuss ko po sa inyo bakit ganyan yung tanong nila. The concern ng mga disciples talaga dito was not the man born blind. Ang concern talaga nila dito, kung sino yung nagkasala, bakit siya nabulag? Nakuha po ninyo yung idea? Ang concern talaga nila dito, ng mga disciples, kung bakit sila nagtanong kay Jesus, was not the blind man. Kung sino ang nagkasala, bakit siya nabulag? Yan ang concern nila. Sabi ng verse 4, kailangan gawin natin sabi ng verse 3, sumagot si Jesus, ipinanganak siyang bulag, hindi dahil sa nagkasala siya o kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Ulitin ko po. Kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos
sa pamamagitan niya. Sabi ng verse 4, kailangan gawin natin ang mga pinapagawa ng nagsugo sa akin habang may araw pa. Darating ang gabi kung kailan wala nang makakapagtrabaho. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Again, sinabi ulit ni Jesus sa verse 5. Habang siya'y nasa mundo, siya ang ilaw ng sanlibutan. Nakita niyo po yung sitwasyon? The man was born blind. And everyone was wondering, during that moment, yung kasama ni Jesus, all the disciples was wondering, Lord, sino nagkasala sa kanila? Siya ba? O yung kanyang magulang? Bakit siya pinanganak na bulag? Sabi ni Jesus, hindi siya pinanganak na bulag o dahil nagkasala siya o kanyang magulang. Pinanganak siyang bulag para yung kapangyarihan ng Diyos ay maipahayag sa buhay niya. The blind man was in darkness all his life. Sabi ko nga kanina, all his life, the day he was born, he was in darkness. Hanggang sa na-encounter niya si Jesus, he was in darkness. Ang lungkot, ano? Ang lungkot. Ang lungkot. Kasi hindi siya nakakasilay ng liwanag. Let's say, imagine, nandiyan ka sa sitwasyon na yan, yung background nung presentation na yan, yung PowerPoint na yan, yung part na yan. Imagine, nandiyan ka sa madilim na lugar. And the only light that you are seeing, yung ilaw galing sa labas, sa pintuan. Di ba sobrang excited ka na makakita ng liwanag? And right now, maybe your life, your personal life, you are in darkness. At ang kailangan mo sa buhay mo ay liwanag. You are seeking, you are looking for light. You are looking for hope. At alam po ninyo, sa totoo lang, hindi lang po ang church ang nasa darkness. Actually, buong mundo, our life, our world is in darkness right now because of the pandemic. Lahat tayo. Wala pong magsasabi, nakasama natin ngayon, viewers natin this morning, sa ating live worship, online worship natin, na magsasabing siya ay hindi apektado ng pandemya. Because all of us, around the world, ay apektado ng pandemic. Basically, nagdulot yan ng darkness sa buhay nating lahat. Pansinin po ninyo, kahit na maliwanag yung sitwasyon ninyo ngayon, at some point, because of this pandemic, you are in darkness. Ang lungkot. All these years, ngayong taon, nung nagdaang taon, ang gusto natin, mawala ang pandemic. Di ba? Gusto natin magkaroon ng vaccine. Nagka-vaccine. So we are all hoping na nagka-vaccine na, bababa na ang bilang na nagkaka-COVID positive, pero hanggang ngayon, dumadami pa rin. We are hoping, we are looking for some light in this dark situation. Lahat tayo. Lahat tayo apektado. Lumingon ka sa kanan, sa kaliwa mo, sa likod mo, sa harap mo, lahat ng tao na makakasalubong mo, apektado ng pandemya. Bakit? Maraming nawalan ng trabaho. Halos isang taon nawalan ng trabaho. Maraming tao, maraming empleyado. Maraming mga business owners na nagsarado. Imagine nyo, yung mga malalaking kumpanya, unexpectedly, nagsasarado sila. Nagbabawas sila. Bakit? They were in darkness because of this pandemic. Minsan may darkness din because of corruption. Di ba? Sad to think that there are people who are leading yung mundo natin, this world, this country, na under ng alipin ng corruption. Alam natin yan, dilingit sa kaalaman natin yan. And because of that corruption, we walk in darkness. Tayo din. Corrupted yung mind natin. Corrupted yung heart natin ng sin. That's why we work in darkness. Lumalakad tayo sa madilim because of these things. Just like the blind man. All his life, bulag siya. Wala siyang nakikitang liwanag. Our darkness. Financial problem. Marami ngayon, problemado sa financial.
Sa pera. Sa totoo lang, marami. And because of that problem, because of that financial problem, we all walk in darkness. Lahat tayo madilim ang nilalakaran. Meron ding family problem, work problem, all of those things na nakikita natin na nagdudulot yung mga problema na yan, nagdudulot sa atin ng darkness yan. Hindi lang natin maamin sa sarili natin that we walk in darkness because of those things. Just like the blind man. And sometimes, we think that the reason why we experience hardship is because we have done something wrong. Minsan, kagaya din tayo mag-isip ng mga disciples. Nagtanong kay Jesus, Lord, bakit ba nabulag yan? Sino ba may kasalanan? Siya ba o yung kanyang mga magulang? Sometimes, gano'n din tayo mag-isip. Kaya ka nahihirapan ngayon kasi masama ugali mo. Pansinin niyo yung kay Job. Gano'n ang sinisisi sa kanya. Noong mga kaibigan niya, ang tagal ng conversation nila Job doon. Kaya ka kasi nagkaganyan, kaya inalis ng Diyos yung kayamanan mo, kaya inalis ng Diyos yung ari-arian mo, kaya inalis ng Diyos yung mga anak mo, kasi masama ugali mo. Minsan ganun tayo mag-isip. Sometimes we think the reason why we experience hardship is because we have done something wrong. Well, kapag mali talaga yung ginawa mo, definitely may punishment. Pero yung long suffering, lagi niyo hindi, masama kasi ugali nung kaya nagkaganon yun. Hindi ganun tumingin si Lord. Sabi nga ng Bible, mahal tayo ng Diyos, hindi nung bumait ka. Pinahal ka ng Diyos nung makasalanan ka pa. Yung mga disciples, ganito mag-isip. Binalikan ko yung background, bakit ganito nila nasabihan? That, sa mga Jews pala, sa mga Hudyo, ganun pala talaga sila mag-isip. Sa ugali nila, ganun talaga sila. Kapag ang isang tao nagsasuffer na isang matagal na kapansanan, ang mindset nila kasi makasalanan siya, kaya siya nagkaganon. At minsan tayo din, sa sarili natin, ganun. Kasi nagkamali ako. Ibang tao, makasalanan kasi yun. Sama kasi ugali, chismosa kasi yun. Sinungaling kasi yun. Masakit kasi magsalita yun. Kaya yun, pinarusahan siya ng Diyos. Sino tayo para magsabi ng ganun sa buhay ng iba na nahihirapan? Alam po ninyo, sabi ni Jesus doon sa verse 3, ito yung pinaka-point dito. The condition of the blind man, titingnan po ninyo. He was blind from birth up until na na-encounter niya si Jesus. At alam po ninyo, sabi ni Jesus, nabulag siya. Hindi dahilan sa siya'y nagkasala o ang kanyang magulang. Nabulag siya para ipahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay niya. Amen po ba daw mga kapatid? Nakaka-experience ka ngayon na may hirap na sitwasyon sa buhay mo. Nahihirapan ka ngayon. Hindi natin alam kung ano yung hirap na pinagdadaanan, but you experience that so that Jesus will bring light to our lives. We experience darkness in life so that Jesus will bring a light. The light. Nahihirapan tayo ngayon dahil sa pandemic. Nahihirapan tayo dahil bukod sa pandemic, may mga personal pa tayong pinagdadaanan. We experience those things so that Jesus will bring the light. God will always display His power in your life in the midst of suffering. Naniniwala po ako dito. At sana kayo din. That in every suffering that you are experiencing right now, God will always display His power in your life. Hindi ko po alam kung sino ngayon sa inyo may mga mahihirap na pinagdadaanan. Pero as a church, actually sa ngayon, sa online worship natin, hindi lang buong kapatiran na nanonood dyan. Maraming tao ang nanonood ngayon na hindi natin kasama dito sa church. Marami tayong taong naaabot ang buhay. Pero kung ikaw, may hirap kang pinagdadaanan ngayon, God will always display His power in your current situation. Sa hirap na nararanasan mo ngayon, si Jesus ang magbibigay ng liwanag. Claim that. Si Jesus ang magbibigay ng liwanag sa iyo. At tayo, ito yung kondisyon ng mundo. Ito yung kondisyon ng mundo. Na ang kailangan gawin ng church
bilang nakatanggap ng liwanag mula kay Kristo is to bring light and hope sa mga tao. Kaya huwag niyong ipagkakait every opportunity to share the Lord Jesus sa buhay ng mga taong lumalakad sa madilim na sitwasyon ng buhay. Huwag niyo pong ipagkakait yung liwanag. Dahil yan ang dapat nating gawin bilang iglesia. Padaluyin ang liwanag ni Kristo sa buhay nila. And don't forget to always put your hope in Jesus Christ. Always remember that Jesus is our hope in this situation. Hindi tayo may kakayanang makalagpas dito. Because of Jesus, kaya tayo makakalagpas. Makita ninyo sa mga news, ang dami. Sa Facebook, any other social media platform, ang dami. Ang dami namamatay because of this pandemic. And the church, tayo po ang responsible to bring the light of Jesus into their lives. Always remember that Jesus is our hope in this situation. Wala na pong iba. Yung sitwasyon ng blind man, he walked in darkness all his life. But when he encountered Jesus, he experienced the light. Oh, alam naman natin yung tinakbo ng story. Sabi ni Jesus, nahihirapan ka, hindi dahil may mali kang ginawa. Nahihirapan ka para iparanas ko sa iyo ang aking kapangyarihan. So that is number 1. Yung church, our role is to bring light to those people who walk in darkness. Okay? Our responsibility is to bring light to those people who walk in darkness. That's number 1. Number 2, as we go on sa story, tingnan po ninyo, God will use the unexpected. Bakit ko po nasabi? Sabi ng verse 6, pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Putik. Mud. Second point natin, God will use the unexpected. Ang galing ni Lord. Bago ko idiretso po dito, balikan natin yung verse 4 and verse 5. Sabi ni Jesus doon, darating ang panahon na wala na makakapagtrabaho dahil wala nang liwanag. Ang tinutukoy po ni Jesus doon ay walang iba kundi yung kanyang pagkamatay. But that was not the moment na siya po ay mamamatay. Pero binabanggit niya na yun sa kanyang mga disciples para makita nila kung saan papunta. O sabi ni Jesus dito, pagkasabi nito, sabi dito, dumura si Jesus sa lupa. Dumura sa lupa. Gumawa ng putik. At siyang ipinahid, saan? Sa mata ng bulag. The second thing that I want to share with everyone this morning, in your current situation, in your situation right now, in our situation right now, remember that God will use the unexpected. God will do something na hindi mo inaasahan. God can use everyone. Hindi natin inaasahan. And the reality, there is nothing impossible with Jesus. Amen? Sa mga kapatid natin na nasa bahay, amen po ba dito? There is nothing impossible with Jesus. Imagine nyo putik. Gagamitin ni Jesus para makakita yung bulag. Imagine that. Sipin po ninyo. Balikan niyo yung mga panahon na nahirapan kayo. Sino po yung ginamit ng Lord para ma-overcome ninyo yung mga pagsubok na yun? Isa pang reality. Dahil walang imposible sa Diyos, God can use anything and anyone to help you overcome. God can use anything and anyone para malampasan mo yung hirap na dinadanas mo ngayon. The world is suffering from pandemic because of this COVID-19. Lahat tayo dumadanas nito. Maraming pamilya na hirapan, maraming pamilya na wala ng trabaho. Maraming mga empleyado, maraming mga businesses ang nagsarado because of this pandemic. But always remember that there is nothing impossible with Jesus. And God can use anything
and anyone to help you overcome. Sino sinasabi ni Jesus dito? I'm talking to each one of us. Wala po siyang ibang binabanggit. Wala po siyang ibang sinasabi, kundi ang church. The church. Tayo, ako, kayo. Ang bawat isa po sa atin. God can use your life to bring victory sa buhay ng ibang tao. God can use your life to be an instrument of His blessing. Imagine ninyo, balikan po ninyo, yung mga moments na nahihirapan tayo. Kung inyo pong babalikan yung mga, punta muna natin yung mga buhay nating personal. Sa mga buhay nating personal. Di ba may mga pagkakataon sa buhay natin na nahihirapan tayo? Pero gumamit si Lord ng paraan, ng tao o ng kahit anong bagay, ng sitwasyon, ng kahit sino, para ma-overcome natin yung bagay na yun. Di ba? Nagtagumpay tayo because of Jesus. Dahil gumamit siya. And right now, in this present situation, God can use your life. God can use your life to bring His blessing sa buhay ng ibang tao. Kung inyo pong babalikan, para lang sa kaalaman po ng lahat, ano? Para lang sa mga hindi po nakakaalam na mga kapatiran natin. The church, nung nag-boom ang pandemic, dito po sa bayan ng Liliw, at sa buong Pilipinas, silently, God is using the church as an instrument of His blessing to other people. Nakita po ninyo? Kung inyo pong babalikan last year, ginamit tayo ng Diyos to bring some financial help, financial assistance para sa mga kapatiran. Unexpectedly, ginamit ng Diyos ang church. Nasa pagpupulong ba to? Wala. Dahil nag-boom ang pandemic and the church must do something to bring His blessing, to give His blessing, to share His blessing to other people. Itong ginawa natin para sa mga kapatiran. Nakita po ninyo? All the glory belongs to Jesus because of this. So, ibig sabihin, wala sa posisyon yan, wala sa estado ng buhay yan, wala sa kaya mong ibigay yan, because anyone can be used by God to bring His blessing to other people. Nagbigay tayo ng financial help sa mga kapatid. Marami pa po yan. Yan lang po yung kinuha ko. Yan lang po yung picture na kinuha ko. This is part of our testimony. Kung gaano po kagadakila ang Diyos sa ating mga buhay. Kasi kahit nahihirapan, ginamit ng Diyos ang church. Pinakita ng Diyos kung gaano siya kadakila sa buhay nating lahat. Ay tapo ninyo, ginamit ng Diyos unexpectedly ang bawat isa po sa atin. Sa mga frontliners natin. Diyan po nabuo yung Team Kape. Dahil yung mga Gideons natin, mga elders natin, nanguna sila sa pagpapakain ng mga frontliners. Saan ba nanggaling ang pondo? Sa church. Sa inyo. Sa bawat isa po sa atin. Lahat ng tumulong financially para pakainin ang mga frontliners natin na yung buhay nila, their lives at risk. Dahil dito. Pero ginamit ng Diyos. Di ba? God will use the unexpected. Yung mga kapatiran, kaibigan natin, naapektado din ng pandemic, nakuha pa nila magbigay. Nakuha pa nila magbigay. Kahit wala na. Nakita po ninyo. God is really good. Kasi kahit sobrang hirap niyan, imagine nyo yung buhay nila, nalalagay din sa alangan eh. Hindi nila alam kung sino exposed sa mga nilalapitan namin dyan. Pero bawat isang kapatiran naging bahagi niyan. Sa pagtulong, sa manpower, sa pagbibigay financially. Para meron tayo maipakain sa mga frontliners natin. Napakabuti ng Diyos. Eto pa. Ayan o.
Sa bawat checkpoint, pinupuntahan yan ng mga elder natin, ng mga Gideons natin, ng mga workers natin. Pinupuntahan nila yan sa mga checkpoints. Meron pa nga, kami nga mga pastor, ginamit din namin yung buhay namin para magbantay sa mga checkpoint. That all the glory belongs to Jesus. Bakit? Kailangan nating ipakita yung liwanag bilang church. Kailangan nating ipakita yung liwanag sa buhay ng iba. Eto, yung pag-volunteer namin sa pagre-repack ng mga ayuda. Nakita po ninyo? Lahat tayo, bilang iglesia, bilang church, meron tayong kayang gawin. And God can use your life. Hindi lang po dito. Let's go outside. Doon po tayo nagpunta sa Timonan. Di ba? The church. Sa pangunguna ng mission team, lahat po tayo kaparte dyan, kahit di tayo lahat kasama dyan. But each and every one of us, nagbigay ng liwanag. And as a result, ano naging resulta niyan? Nagkaroon po tayo ng baptism doon. 8 souls ang bumalik sa Panginoon. Dahil dito, sa mga ministering ginagawa natin. Para sa atin ba to? Hindi. We are just doing kung ano yung sinabi ng Panginoon para sa atin. To bring light to all the people. Imagine nyo, putik. Yung ginamit ni Jesus. Mud ang ginamit ni Jesus para makakita yung bulag. Yung buhay mo, yung buhay natin, pwede nating gamitin. Saan? Para yung maraming tao ang makakita sa Diyos. Para maraming tao ang maliwanagan sa buhay. Gusto ko pa po mag-iwan ng isang testimony para po dito sa pinag-uusapan natin, sa second point na gusto kong tingnan po natin. Marami po dito sa buhay natin na na-experience natin last time, hindi natin ine-expect na ginamit tayo ng Diyos. Sabi ko nga kanina, part itong testimony na ito, kung gaano naging mabuti ang Diyos sa buhay natin. Within the duration of this pandemic, pinakita ng Diyos sa atin kung gaano siya ka-faithful, kung gaano siya ka-grateful, kadakila sa buhay natin. Dahil kahit nahihirapan ang maraming tao, ginamit niya ang buong iglesia ng Liliw Church of Christ to bring light to all the people. Alam niyo po bakit ko nasabing dakila ang Diyos? God will use the unexpected and God can do the unexpected and there is nothing impossible with God. Nakita niyo po yung figure na yan? That is our Thanksgiving offering. Pastor, kailan po yan? Last year po, nung may pandemic. Last year po yan nung may pandemic. Pwede nyo bang palakpakan si Lord sa inyo pong mga bahay ngayon? That is our offering. Last year, nung may pandemic. Lahat tayo ginamit ng Diyos para magbigay. Alam niyo po yung Macedonian Church, yung Philippi, Church sa Pilipos, wala sila. Wala sila. Pero gustong-gusto pa rin nila magbigay. You can't imagine those people na wala na, pero ginagamit ng Diyos para magbigay. Yung buhay ninyo, buhay natin, wala na. Dahil sa pandemya, kailangan nating mag-save ng money. Kailangan nating ipunin ito for our families, for ourselves. Pero binigay natin sa Diyos. At ito, yung figure na nabuo natin because of God's grace. Because of God's faithfulness in our lives. So ngayon, may yung church, para sa kaalaman ng lahat, mamaya magsasalita sa atin yung finance chairman. The status of our financial. Dito po sa church. The church, nakaranas po ng deficit ang church. Dahil sa pandemic. Dahil sa mga projects. Dahil sa sitwasyon natin, wala tayong face-to-face worship eh. Yung mga nagbibigay, sinisikap nating makolekta, sinisikap nating maipon. Pero ito, imagine niyo paano natin nabuo yan. Kayo po ang ginamit ni Lord dyan. Kayo po naging instrument ng Diyos dyan. Yung unexpected na magkakaroon tayo, binigay ng Diyos sa gitna ng pandemya. 748,779.75. At meron pa pong pumasok dyan ng January 2021.
Mas malaki pa po yan dyan. Kaya lang kasi late na yun eh. Pero ang total yan, imagine. So ngayon, kung ano yung pwede mong ibigay kay Lord, para gamitin niya sa ministry, para gamitin sa mga gawain ng church, ibigay mo. Kasi naibigay natin eh. Nabuo natin ito dahil sa Panginoon. Kahit pa sabihin mong, hindi, wala na ako ibibigay eh. God can use your life. God can use your life. Ibigay mo any amount for Jesus. Para ano? Para sa gawain ng Panginoon. Para sa ikaliliwanag ng buhay ng iba. God will use your life. Gamitin natin yung buhay natin. Ang laki nito. Kung inyong titingnan sa gitna ng pandemya, ang laki nito. And nung mga nagdaang panahon, nito lang. Nung previously, nakaranas ng deficit ang church. Sa mga financial na dapat nating tustusan, may ginamit si Lord. Para ma-provide. And all the glory belongs to God. Hindi natin na-expect yung mga tao na yun. And maybe, di ba minsan sa buhay natin, kung sino pa yung hindi inaasahan natin, hindi pa sila yung tumutulong. Hindi pa sila yung nagbibigay ng liwanag sa buhay natin. Kung sino pa yung hindi mo inaasahan, hindi mo maisip na tutulong sa'yo, sila pa. Dito po sa church, wala pong ibang aasahan ng Diyos kundi tayo, bilang magkakapatiran. Kaya ngayon, ang malaking hamon para po sa atin, ibigay natin to. Ibigay natin kung ano yung kaya nating ibigay sa Panginoon. Because God can use the unexpected. There is nothing impossible with God. So kung nahihirapan ka ngayon, God will use the unexpected to bring victory in your life. Sa church, kung nahihirapan tayo bilang church, bilang isang iglesia, God can use someone. God can use some situation, something, to help us na ma-overcome ang lahat ng ito. So the biggest challenge today, ito. Handa ka bang gamitin ng Diyos ang buhay mo para magsilbing liwanag at pag-asa sa ibang tao? Handa ka bang ibigay kung ano yung meron ka sa Panginoon? Financially. Kung ano yung meron ka financially. Handa ka bang ibigay yan para kay Lord? Para yung church gamitin ng Diyos para magbigay ng liwanag sa maraming tao. Handa ka bang gamitin yung buhay mo in the midst of your family to bring light to them? Handa ka bang gamitin yung buhay mo sa mga kaibigan mo para magbigay ng liwanag sa kanila? Handa mo bang gamitin yung buhay mo as part of the body of Christ to bring light into darkness na nararanasan natin ngayon? So that is the biggest challenge today. Dahil ginamit ka ng Diyos, dahil ginamit tayo ng Diyos, papasok tayo doon sa pangatlong bagay na gusto kong tingnan po natin. Expect great things will happen. Ginamit ka ni Lord, ginamit tayo ng Diyos, expect something great na mangyayari sa buhay natin. Sa verse 7, sinabi ni Jesus sa bulag, pumunta ka sa imbakan ng tubig sa Siloe at maghilamos ka roon. Ang kahulugan ng salitang Siloe ay sinugo. Si Jesus pa rin yun. Ibig sabihin, lumapit ka kay Jesus. Gusto sabihin ni Jesus sa atin, lumapit ka kay Jesus para makakita ka. Para mahugasan yung buhay mo, para magkaroon ka ng liwanag. Sabi dito, pumunta nga ang bulag, naghilamos doon at pagbalik niya ay nakakita na. Nakakita yung bulag. Imagine niyo, anong ginawa ni Jesus? Kung if you go back to the story, dumura sa lupa, gumawa ng putik, binilagay sa mata ng bulag, sabi ni Jesus doon sa bulag, pumunta ka sa Siloe, maghilamos ka. Paghilamos ng bulag, definitely, nakakita. Tunay na nakakita. Kasi if we go on to the story, nagalit pa nga ang mga high priest. Bakit to nakakita? Di ba bulag to? Pati yung mga tao. Di ba ikaw yun? Baka kamukha mo lang yun. Yan ang sinabi nila. Nakakita siya because of Jesus. The blind man sees because of Jesus. Nakakita. Yung bulag. Dahil kay Jesus. Yung buhay mo, nagliwanag dahil kay Jesus. Yung buhay ng maraming tao ngayon,
nagliliwanag dahil ginamit ng Diyos ang church para magbigay ng liwanag sa buhay nila. Ito po sasabihin ko sa inyo ngayon, kapag si Jesus ang umawak ng sitwasyon mo, ngayon, if you walk in darkness, kapag si Jesus ang umawak niyan, asahan mong may magandang mangyayari. Kahit pa sa tingin mo imposible, pag si Jesus ang umawak niyan, may magandang mangyayari. At yan yung mga naranasan natin ngayon. Na-experience natin. Yung mga nararanasan natin ngayon na hindi maganda, sipin po ninyo, bukod sa pandemic, meron kayo mga bagay na pinagdadaanan ngayon. Yung hindi maganda. Magbabago po yan dahil kay Kristo. Magbabago po yan dahil kay Jesus. Magbabago yan. Asahan po ninyo. Bigay nyo kay Jesus. Hayaan nyo si Jesus ang umawak. Magbabago po yan. Magbabago yan lahat dahil kay Jesus. And the church will be God's instrument of healing towards other people. Church, pakinig po kayo mga kapatid. Tayo po ang ginagamit ng Diyos na instrumento para magkaroon ng kagalingan ang buhay ng iba. Si Jesus, pinagaling niya yung lalaking bulag simula pagkapanganak. Gumamit siya ng putik. And definitely, nung pinahid niya yun sa mata, gumaling siya. Naghilamos siya sa siluwe, gumaling. And right now, in our situation right now, the Church of Christ in Liliw, at Liliw, will be God's instrument of healing towards other people. Not just healing physically, but healing spiritually. Maraming tao ngayon ang bulag. Not literally bulag, but spiritually blind. But because of what we do for God's glory, but because of what we are doing para sa Diyos, nagkaroon tayo ng online ministry. And in this online ministry, nagkaroon tayo ng online streaming. Live streaming, family matters, nagkaroon tayo ng Young Professionals Fellowship through online. JCF, all the youth affairs, CYF, lahat yun, nagkaroon tayo ng revival. Nagkaroon tayo ng muling pagbabalik sa mga tao na hindi natin nakakasama, madalas. Pero dahil nagkaroon tayo ng online ministry, nakuha natin sila pabalik. Nadala natin sila pabalik sa Diyos. Nabigyan natin ng liwanag muli yung mga buhay nila. And because of our ministry, nagkaroon tayo ng life groups, nagkaroon tayo ng team cafe, nagkaroon tayo ng mga cell leaders, nagkaroon tayo ng mga core groups, mga pastors na nagli-lead, leaders na nagla-life group. Ang dami. And that is all because of our ministry for the Lord. Nagkaroon tayo ng revivals. Hindi lang po alam, hindi lang po kita ng marami. Pero as we do our ministry, maraming tao ang bumabalik dahil sa Diyos. Dahil sa ginagawa natin. Ginagamit tayo ng Diyos para pabalikin sila sa Kanya. Maraming tao ang nakakatanggap muli ng liwanag dahil sa ministryng ginagawa natin. Meron tayong mga online Bible studies. Meron tayong na-baptize online. Imagine nyo po yung mga kapatid. Nagbigay tayo ng liwanag. Nagbigay tayo ng revival. Nagbigay tayo ng evangelism para sa mga tao. Kahit hindi tayo nakakapunta sa kanila physically. But because ginamit tayo ng Diyos as an instrument to deliver the light to their lives, lahat sila nakuha natin pabalik sa Panginoon. Maraming buhay ang nabago at muling bumalik sa Diyos. Meron po tayong mga nababaptize online. Not to mention the name, pero siya po ay nasa Japan. Kapatid natin to. Bumalik siya sa Diyos. Marami kang kamag-anak, bumalik kay Lord. Marami kang kaibigan, nakita yung liwanag ng Diyos. Bakit? Ginamit ang church, ginamit ang ministry ng church para sa buhay ng iba. Para sa buhay ng iba. Ginamit tayo
in this situation of this pandemic. Ginamit tayo ng Diyos para sa buhay nila. Huwag nating tingnan kung ano ang wala sa atin. Sa halip, tingnan natin ang magagawa natin para sa iba at sa Panginoon. Huwag niyo pong tingnan kung ano yung wala. Huwag niyo tingnan kung ano yung hindi natin kayang gawin. Tingnan natin kung ano yung kaya natin gawin. For the people, for the church, and for Jesus. Hindi dahilan po yung pandemic para hindi tayo mangaral. Hindi dahilan ng pandemic para hindi natin ibigay yung liwanag sa iba. Hindi dahilan ng pandemic para sabihin natin, ay, dito lang kami. Hindi natin gagamitin na resources ng churches, ng ating church, to bring light to other people. Kailangan meron tayong gawin para sa buhay ng iba na nasa kadiliman at para magbigay ng kapurihan sa ating Panginoon. And as my conclusion, babalik pa rin tayo dun sa tema natin. Bilang isang iglesia, tayo dapat ang magsilbing liwanag at pag-asa sa buhay ng maraming tao. Ulitin ko po. Bilang isang iglesia, tayo dapat ang magsilbing liwanag at pag-asa sa buhay ng maraming tao. Ang papuri sa Diyos, hindi po sa atin. Instrumento tayo ng Diyos to bring light and hope to those people who walk in darkness. We are God's instrument to bring light and hope for His people. Kaya sana po, huwag kayong magdalawang isip na gamitin ang buhay ninyo, ang buhay ng bawat isa, para magbigay ng liwanag at ng pag-asa to keep the light shining in darkness. Purihin po ang Panginoon. Maraming salamat po sa ating pong lahat. Tayo pong lahat ay sama-samang manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa umaga pong ito. Salamat po sa binigay mong mensahe po sa amin. Thank you for this anniversary message. Ang church ay gagamitin mo. And nothing is impossible with you to bring light and hope to all the people. For your people who walk in darkness. Sa lahat ng tao ngayon na nasa labas, na nahihirapan, ang church ang gagamitin mo para magsilbing liwanag sa buhay nila. Thank you very much, Lord, for this opportunity. Ikaw nawa ang mapapurihan po namin sa aming pong mga buhay. Gamitin mo po ang buong Liliw Church of Christ. Hindi lang po ngayon, kundi sa mga darating pang panahon na marami pa kaming anniversary na isa-celebrate, na magmamanifest kung gaano kakadakila sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Dahil napatunayan na po namin simula pa noon hanggang ngayon, tapat ka sa buhay po naming lahat. At gagamitin mo kami, Panginoon, sa buhay ng ibang tao to bring light and hope to their lives. Kaya nawa ang bawat isa po sa amin, itouch mo po yung puso, gamitin mo po kami mightily sa kung ano yung pwede naming magawa, may ambag financially sa mga proyekto, sa mga gawain ng church to bring light to all the people. Gamitin mo po yung buhay po namin, Lord. Wala po kami kung wala ka. There will be darkness kung wala ka. At yung liwanag na natanggap namin mula sa iyo, ipakita namin, paliwanagin din namin sa aming pong mga buhay. Thank you very much, Lord. Purihin ka sa aming pong buhay. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.